Kami mga pastor, meron po kaming self-evaluation kung paano kami tumayo, paano kami salita, kung paano kami mag-preach, kung gaano kami kaiksi kahaba. Ini-evaluate po namin yan. So ngayong umagang ito, mag-focus po tayo sa ating sarili. Let us evaluate ourselves towards God. I-evaluate po natin itong sarili. So sabi ng Panginoon, see what the land is like. Let's see what is in my heart and in my life look like. Tignan po natin yung ating pong buhay at ating puso sa Panginoon. Is a good or bad? How is my relational and spiritual life? Kumusta po ang ating relasyon bilang magkakapatid sa Panginoon? At kumusta po ang ating pong spiritual life? Is there any good or bad? Meron bang mabuti at pangit sa ating spiritual life sa pagkakataon? Let us evaluate ourselves. See if the cities we live in are open, if they have walls. Is there any strongholds within our lives? Are they few or many? Meron bang mga stronghold sa buhay po natin na siyang nagiging dahilan na hindi natin makamit yung pagpapala ng Diyos? Marami ba sila? Iisa ba? O kaunti lang? Alam niyo po ang stronghold, hirapan, nais kanyang saktan, pero hindi na niya magagawa. Because the stronghold, binigay mo na po sa Panginoon. At ang Panginoon lamang po ang may kalayaan na sumunod, may kalayaan na magpalayan ka sa buhay mo. Is there any stronghold sa buhay po natin na kailangan po natin i-give up sa pagkakataon ito? At kayo lamang po ang makasagot po. Find out if the land is rich and poor, if there are trees in it or not. Are we rich in love of God or in the presence of God? Mayaman po ba tayo sa presensya po ng Panginoon? Are we still connected to God as our true vine and we are the branches? Sabi niya, find out if there are trees. Kung meron po silang mga prutas, nakakonekta po ba tayo doon sa true vine na walang iba kundi ating Panginoon? Or matagal ka na nahiwalay? Baka akala mo pagpunta mo sa church, you are connected already to the vine. Baka hindi mo alam na nasa church ka, but your heart is far from God. Hindi ka na pala konektado. Kaya hindi na po nakikita yung bunga kasi hindi ka na konektado doon sa true vine. And the Lord wants today, kung ikaw po ay na-disconnect sa Panginoon, ito po yung pagkakataon na i-connecta po natin yung ating buhay sa Panginoon. And you gonna bear a much, much fruit. Amen? Righteous. Amen? If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kapag hindi po tayo connected sa Panginoon, wala po tayong magagawa. Alam niyo po ang Panginoon, kahit hindi niyo siya purihin, siya po ay mananatiling Diyos. Nakita niyo po yung pagkakaiba? Kahit hindi ka magpuri, kahit hindi ka magpasalamat, kahit hindi ka manalangin, the Lord are gonna be still a God. Pero tayo, kapag hindi tayo nagpuri sa Panginoon, we are nothing. Kapag tayo ay malayo sa Diyos, we are nothing. Kahit makamtan man natin ang mundo, yumaman po tayo, pag tayo po ay wala sa Diyos, that is nothing. Kasi ang tunay na kayamanan ay ang ating pong Panginoon. Amen? So, yung itong mga ambon na lamang po ito, magkaroon ka ng sasakyan, magkaroon ng bahay, ito ay magiging shadow na lamang po. Pero ang pinaka-the best sa lahat ay yung ating pong makamtan at lagi pong makasama ang Panginoon. That is the true treasure. Amen? Amen? Kapag kasama mo ang Panginoon, nasa Kanya na ang lahat. Amen? Kung ikaw ay mahirap, kapag ikaw ay nagpuri sa Diyos, walang imposible sa Diyos. That's why we have the theme of 2025.
our God is unstoppable. Amen! So sa umagang ito, walang balik pa rin mo. Amen? Ganun lang ating pong Panginoon. Kaya lamang po nagiging stoppable ang Panginoon sometimes dahil din po sa atin. Na-stop po yung blessings ng Panginoon sa atin. But our God, He is an unstoppable God. Then, try to get some of the fruit of the land. Now, this was the God. Kaya lamang po ako makakatanong po. Mabilis lamang po ako. They will be invited. So number 2. So yung number 1 kanina, ano po number 1? Kanina, spying the land. I hope, before ako pumunta sa number 2, can we look at ourselves? I-spy. Alam niyo po ba na meron kayong possession na baka hindi niyo pa natatanggap? Gagamitin ko po si Dinang na yung red na sasakyan doon. Ito po ay possession. Amen? Ganun magpala ang Panginoon. Nagulat na namin. Nandito na yung blessing, isang patunay, pero tayo po ay nagdududa ng ating Panginoon. He is unstoppable God. Amen? Alalahanin po natin, the battle belongs to our God. Amen? Ang laban ay hindi po para sa atin. Ang laban po ay sa Panginoon. Amen? So kung meron po kayong mga battles sa buhay, meron po kayong mga pagsubok sa buhay, sabihin mo sa sarili mo at sabihin mo sa Panginoon, Lord, the battle is not belongs to me, the battle is belongs to you, my God. Amen? So gano'n man kalaki yung problema po natin, gano'n man kahirap yung problema po natin, huwag po tayong mag-focus doon. Mag-focus po tayo doon sa ating Panginoon that He is an unstoppable God. Amen? So kayang gawin po ng ating pong Panginoon ang lahat. So, hindi lang po yun. The land indeed flowed with milk and honey. So, ibig sabihin, napakayaman po, hindi lamang po prutas. Meron din pong gatas at punot-pukyutan doon sa lugar na yun. So, yung pinangako ng Panginoon sa inyo, meron pong milk and honey doon. Are you going to have a boldness? Meron po tayong boldness na i-take yung possession na yun. Ito na ay para sa iyo. Amen? So, kunin na po natin yung possession na yun sa Panginoon. However, amidst this good news, 10 of the spies are overwhelmed by fear. Sila po ay nanginginig sa takot. They spoke of the powerful inhabitants. Amen? Kung yung mga Israelita, sila po ay naglakad, the Lord our God, He is departed the Red Sea. Ang Panginoon ang nagpadala ng pagkain, fresh manna in the morning sa mga Israelita. Ang fresh air, meron pa tayong hininga. Kahit pagising mo sa umaga, iba yung amoy niya, blessings pa rin. Amen? Sabi nga lang, mabuti na ang may hininga, mabahong hininga, kaysa wala ka ng hininga. Di ba? Di ba? So, ang Diyos, all things are gonna be possible. Amen? So, huwag kang tumingin sa kaliitan mo, tumingin ka sa kalakihan ng Panginoon. Amen? Amen? Ang miracle ay susunod na lang. Basta meron kang pananampalataya sa ating pong Panginoon Jesus. Amen? We must be vigilant, ensuring that kapag ikaw ay natakot, mawawalan ka ng pananampalataya. Pag meron kang pananampalataya, ay matatalo po yung takot. Alam niyo po ang problem, meron din po siyang problema. Alam niyo po ang problema ng problema? Alam niyo po? Ang problema ng problem is solution. So, ibig sabihin, ang problema ng problema ay solusyon. Even yung problema, meron din po siyang problema. What is that? That is the solution. So, we have a blessed hope. Meron po tayong assurance ng ating pong Panginoon. He is the blessed hope. Siya po ang sagot sa lahat. If we are going to allow the instructions of God. Tagumpay. Ano ang pipiliin mo? Instruction or distraction?
Anong ibig sabihin po nito? Ang instruction po ay from God, knowing that He will be with you and give the land that He promised. Ito po yung instruction ng Panginoon sa